Tapi darako po ngayon sa pinakamahalagang bahagi ng balgawain nating pinakamahal pa Jesus, ito po yung pagkikinig at pag-aaral ng salita nating dakilang Diyos. Kaya kinihiling manimahal, tapi panandaliang tumayo upang magbigay galang sa salita nating pinamahal pa Jesus. At ito po yung dadalhin ating beloved preacher, Brother Jerby Domingo. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. God bless you po sa aking beloved co-preacher, ating beloved Brother Randy Ikban. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa mga oras na ito, mga kapatid, ating pong sama-samang muling itaas ang ating mga kamay at tayo pong lahat ay sama-samang muling manalangin sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Opo, dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo po. Aming pinakamamahal na Panginoon Hesus sa mga oras na ito. Patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat, dakilang Diyos, sa mga naunang yugto na po ng iyong panalagawain. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong paglangis. Higit sa lahat, dakilang Diyos, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa iyong matamis at banal mong presensya, na patuloy mong pinapadama sa bawat isa po sa amin, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, aming dakilang Diyos. Narito po kami sa uling bahagi ng iyong panalagawain ng pag-aaral po ng iyong mga banal na salita. Bago pong lahat, minsan pa, muli po kaming humihingi ng tawad sa lahat po ng aming mga pagkukulang, mga pagkakamali at pagkakasala, ano man naisip na sabit ng aming mga labi, dakilang Diyos, patawarin po ang bawat isa po sa amin. Lalo't sa ibang lingkod, sa gana sa akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon. Ikaw pong magbigay ng mga salita mo sa aking bibig. Pangunahan mo po ako, dakilang Diyos, at lakipan mo po ng kapangyarihan ang mga salita mo na yung pag-aaralan sa hapong ito. At sa unang panalangin po ng aming minahal at ginagalang Pastor Wildes Stradalmeda, sama-sama namin sinasaway lahat ng mga uri na hadlang na gawa ng kaaway. Cast out in the might of the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. At mga minamahal, sa mga oras na ito, bago pong lahat, ako po'y taos sa pusong nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, walang hanggang pagsamba, ay para lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang. Praise the Lord. At patuloy po tayong nagbibigay ng dobleng paggalang at pagrespeto sa ating mga magulang, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa ating pong mga minamahal, sa lahat po ng ating mga beloved, sa lahat po ng dearly beloved children, sa kanila pong mga pamilya. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sa inyo po mga minamahal kong mga kapatid, sa lahat po ng aking mga kapwa manggagawa, sa lahat po ng mga ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, purihin ang ating dakilang Diyos. At ganun din po sa lahat po ng ating mga beloved live webcast viewers. Hallelujah. At kung meron tayong mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Pwede po bang pakilakas po ng konti yung microphone? Praise the Lord. Mga minamahal, buksan po natin ang ating mga Biblia. At dito po tayo sa Matthew chapter 21 verse 12 up to 13. Dito po sa aklat ni Mateo, Kapitulo 21, versikulo 12 hanggang 13. Ito po sinasabing, at pumasok si Jesus sa templo ng Diyos, at itinaboy ang lahat ng nagbibili at namimili sa templo. At ginulo niya ang mga dulang na mga namamalit ng salapi at mga upuan na nagbibili ng mga kalapati. 13. At sinabi sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, datapwat ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. Amen. Amen. Pagpalain po ng ating dakilang Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita, Diyos pong magpala sa ating lahat. Bigyan po natin mga minamahal ng tema, yung ating pag-aaralan. House of God. Amen. Bahay ng Diyos. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesukristo. Sa mga oras na ito, mga minamahal, ating i-focus, mga minamahal, yung ating puso, ang ating isip, mga minamahal, sa mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesukristo. Alam niyo po, mga minamahal, sa ating binasang talata ngayon, yung mga talata ang ating binasa sa Matthew, mga minamahal, dito natin makikita, gaano ba ka-importante, gaano ba kahalaga sa Diyos ang kanyang bahay. Amen? Mga minamahal, sabi sa ating binasang talata, nung pumasok ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa templo ng Diyos, dahil siya'y nasa katawang tao pa, pumasok siya sa templo ng Diyos, sa bahay-sambahan, mga minamahal. Ano po, mga minamahal, ang kanyang nadatnan? Bakit niya, mga minamahal, itinaboy ang mga tao
doon sa loob ng templo. Amen? Mga minamahal, ang dahilan kung bakit mga minamahal, itinaboy ng Diyos ang mga tao doon sa loob ng templo dahil unang-una, hindi nirespeto mga minamahal ng mga tao ang templo ng Diyos. Amen? Hindi nila ginalang, mga kapatid, ang bahay ng mahal na Panginoon. Amen? Sa halip mga minamahal, nakita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, imbis na mga minamahal gawing panalanginan, mga minamahal ang bahay ng ating dakilang Diyos, ginawang marketplace. Amen? Ginawang palengke. Praise the Lord. Na kung saan mga minamahal, nandun pa sa harap mga minamahal ng bahay ng Diyos. Ang iba nasa loob pa, mga kapatid. Amen? Ginawang palengke, mga minamahal, ang bahay ng ating dakilang Diyos. Imbis na mga minamahal gawing panalanginan, mga minamahal, gawing dwelling place. Amen? Ginawang marketplace. Praise the Lord. Palakpakan muna po natin ng malakas ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, sa halip na mga minamahal, gawing banal ang lugar, ginawang kalakalan. Kaya mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, itinaboy niya ang mga tao. Yung mga tinitinda nila, mga kapatid, yung iba, tinapon ng mahal na Panginoon. Yung mga hayop, pinakawalan ng mahal na Panginoon. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Ano po ang sabi, mga minamahal ng ating mahal na Panginoon Jesus? My house, sabi ng ating dakilang Diyos, shall be called a house of prayer. Amen? Huwag niyong dumihan ang bahay-sambahan ng Diyos. Huwag niyong dumihan, huwag niyong lagyan, mga minamahal, ng mga hindi magaganda, sabi ng mahal na Panginoon, ang bahay ng Diyos. Igalang ninyo ang bahay ng Diyos. Amen? Sabi ng ating pinakamamahal na Jesucristo, ginawa niyong yungib ng mga tulisan. Amen? Alam niyo po, mga minamahal, ang ibig sabihin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na sinabi niya, ang bahay-sambahan ay tatawaging house of prayer. Ibig sabihin, mga minamahal, ang bahay ng Diyos, napakasagrado. Amen? Napakasagrado, mga minamahal, ng bahay ng ating dakilang Diyos. Amen? Alam niyo po, mga minamahal, lugar ito, mga minamahal, na kung saan dito tayo, mga minamahal, nagkakaroon ng malalim na komunikasyon sa mahal na Panginoon. Amen? Dito tayo nakikipag-communicate sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Dito natin, mga minamahal, kinukonekta ang puso natin sa mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ngunit dahil, mga minamahal, sa ginagawa ng mga tao noon at sa panahon natin ngayon, mga kapatid, amen, na ginagawa din ng ibang mga Kristiyano, mga minamahal, nawawala yung tunay na layunin kung bakit nandito tayo sa bahay ng Diyos. Amen? Nakakalimutan ng ibang mananampalataya kung bakit tayo nandito sa bahay ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang tanong ba natin, mga masama po bang maghanap buhay? Hindi po. Praise the Lord. Hindi masamang maghanap buhay. Yan po, mga minamahal, ay kailangan natin yan sa ating pamumuhay araw-araw. Praise the Lord. Ngunit kung nandito po tayo, mga kapatid, amen, para lang sa ating pangsariling interes, praise the Lord. Kung nandito tayo, mga minamahal, sa bahay ng Diyos, pero mga minamahal, ang dahilan, meron tayong pangsariling interes, mga minamahal. Praise the Lord. Mga minamahal, hindi natin matatagpuan ang presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, kung nandito tayo, mga minamahal, para sa ating sariling kapakinabangan at hindi para sa Diyos. Kung nandito tayo, mga minamahal, dahil meron tayong commit up. Amen? Praise the Lord. Doon na lang tayo magkita sa bahay ng Diyos. Ginawang meeting place. Amen?
sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ang bahay ng Diyos is a house of prayer. Amen? Hindi siya meeting place ng mga gusto lang magkita. Praise the Lord. Kung nandito tayo mga kapatid, mga minamahal, dahil na kung saan mga minamahal, meron tayong mga minamahal gusto lang makita, mga minamahal, o minsan naman, nandito lang tayo dahil meron tayong pinagtataguan. Amen? Praise the Lord. Baka nandun sa bahay natin yung pinagkautangan. Sinisingil pala tayo. Amen? Kung nandito lang tayo dahil meron tayong mga minamahal pinagtataguan, mga minamahal, masasabi natin, mga minamahal, na hindi lahat ng Kristiyano na nandito konektado sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Masasabi natin, mga minamahal, kung ibang dahilan kung bakit tayo narito, hindi para sa Diyos. Mga minamahal, masabi natin, hindi tayo konektado sa mahal na Panginoon. Hindi tayo nagkakaroon ng koneksyon sa ating dakilang Diyos. Amen? Alam niyo po, mga minamahal, bakit po? Bakit hindi tayo nagkakaroon ng koneksyon sa mahal na Panginoon? Kung mali, mga minamahal, ang ating intensyon, hindi talaga tayo magkakaroon ng koneksyon sa mahal na Panginoon. Pero makita natin, mga minamahal, ang bawat mananampalataya na konektado sa mahal na Panginoon, pagtaas pa lang ng kamay, nararamdaman nilang mahal na Panginoon. Sa pagpupuri pa lang, mga minamahal, ramdam nila ang presensya ng mahal na Panginoon. Patotoo pa lang, mga minamahal, umiiyak na sila sa kagalakan. Bakit? Konektado na sila sa mahal na Panginoon. Amen? Hanggat kasi hindi kumukonekta ang puso natin sa Diyos, hindi natin mapapaluguran ng mahal na Panginoon. Amen? Hanggat hindi kumukonekta ang puso natin sa mahal na Panginoon, hindi, mga minamahal, makakarating sa Diyos ang ating mga handog na pagsamba. Pero bakit, mga minamahal? Halos karamihan ng mananampalataya umiiyak, nanginginig sa presence ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, dahil yan sa inyong seryosong paglilingkod. Dahil yan, mga minamahal, sa pagpunta natin sa bahay ng Diyos, dumadalo tayo, hindi para kanino man, kundi para sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating dakilang Diyos. Mga kapatid, ang bahay ng Diyos, unang-una, ang bahay ng Diyos ay dapat pala puno ito ng panalangin. Amen? Kaya nga tinawag na house of prayer. Ang bahay ng Diyos dapat puno ng panalangin, puno ng kasiyahan, puno ng kagalakan. Amen? Praise the Lord. Hindi puno ng inggit, hindi puno ng mga minamahal paninira sa kapwa, hindi puno ng galit, mga minamahal, hindi puno ng sama ng loob, kundi puno ng prayer. Amen? Praise the Lord. Isaiah chapter 56, verse 7. Dito po sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 56, ang talata po ay 7. Sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at papagkakatuwain ko sila sa aking bahay na dalanginan. Ang kanilang mga handog na susunugin at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan